So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another phone comparison na naman tayo, and this time ay ko-compare natin yung mga mabebentang budget smartphone today, ang Infinix Smart 10 versus the Samsung Galaxy A06 4G. Ano kaya magandang budget smartphone para sa iyo? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, very exciting din ang ating phone comparison today dahil i-compare nga natin yung mga mabebenta or malulupit na mga budget smartphone ngayon, at ito nga ang Samsung Galaxy A06 4G at ang Infinix Smart 10. So nakakatuwa kasi mga ka-J-Vlog, ang mga presyo nito below 4,000 pesos lang. Especially the Samsung Galaxy A06 4G. Yung isang variant niya ay nasa 2,000 plus lang. Na iba nakuha ng 2,900, ng 2,800, yung iba 3K. Ito nakuha ko lang ng 3K. Pero ang tanong, magkano nga muna bang SRP nila? Pero yun mga ka-J-Vlog, kung gusto nyo pala makabili ng below SRP neto, dito lang yan sa view products natin. I-click nyo yung view products na yan para ma-redirect kayo sa bagsak presyo ng Samsung Galaxy A06 4G at Infinix Smart 10. So SRP muna tayo. Ang Infinix Smart 10 ay meron 3 variants. Meron tayong 4GB 64 na nagkakalaga ng 4,599 or almost 4,600, 4GB 128, 5,199 or almost 5,200, at 4GB 256 nagkakalaga ng 5,499. So sinasabi ko po yung original or suggested retail price niya kasi there's a possibility yan po yung mabili yung price sa mall. Pero pag bibili nyo to dito sa ating view products, sobrang mura nyo lang mabibili itong Infinix Smart 10. Dahil itong Infinix Smart 10 ko na 4GB 128, nakuha ko lang siya ng 3,800. Pero ang price niya, original price niya is 5,200. Pero sa online, nasa 4,500 siya. Pag meron pa tayong mga special voucher, 3,800 lang natin siya nakuha. Ito na ang malupit, yung A06 4G. Na-release to, isang taon na po to, mag-iisang taon na to. Na-release siya noong 2024, August 2024, na merong SRP siya sa 4GB 64, which is ito, 5,790. Tapos yung 4GB 128 is 6,790. So kung mapapansin nyo, when it comes sa RAM at ROM niya, out of league yung 4GB at 64GB sa presyo. Pero magandang balita, wala pa po kasi itong successor hanggang ngayon. Napakamura na lang ino-offer ni Samsung ang A06 4G. Nakuha ko lang to ng malagang 3,000 pesos. May ibang nagko-comment, nakuha nila ng 2,800, 2,700. Napakaswerte nyo. Pag nakuha nyo pa to ng 3,000 or below 3,000, pag mayroon kayong voucher dito sa ating view products, kunin nyo na yan or grab nyo na yan mga J-Vlog, dahil bumabalik po sa original price itong Samsung Galaxy A06 4G, kaya limited time lang po makuha ng mura to, at ang bilis po neto ma-sold out, parang pancake lang to. So next mga J-Vlog is gusto ko i-share sa inyo yung mga advantages sila sa isa't isa. Syempre ito na, maraming naguguluhan, Lods, ano ba bibiling ko, yung A06 4G ba or yung Infinix Smart 10? A quick disclaimer lang, yung 4GB 128 ng A06 4G medyo pricey siya, nasa 5 plus. Nasa 5 plus siya. So, yung pinakamura lang talaga na pwede nyo makuha for the A06 4G na yung special price na 3 plus, yung 4GB 64. So, dito sa ating video na to, explain ko kung sulit pa ba siya or okay pa ba siya gamitin ngayong 2025 going 2026. First mga ka-J-Vlog, display. When it comes sa display ng dalawang device na to, punch hole display versus notch display. Lobat kasi itong A06 4G I think. Pero notch display po ito. For me, syempre, mas better ang punch hole display. Ayan, tingnan nyo, napakaliit lang ng punch hole nito compared dito na napakalaki ng notch. Yung mga ibang consumers kasi, napaka-importante sa kanila ang viewing experience. Mas gusto nila yung merong full screen display, yung hindi sila nasasagabal pag nanonood or maglalaro. Pero depende po yan sa consumers. Meron pa rin naman, ito yung notch niya. Meron pa rin naman consumers na gino-go pa rin ang notch display kasi hindi naman daw siya ganun ka big deal. Yes, naiintindihan ko yun. May mga ganyang consumers. Pero, syempre, when it comes sa modern design, kailangan din nating mag-upgrade. Kailangan din natin mag-innovate when it comes sa display. At mas better for me talaga ang punch hole ng Infinix Smart 10. Pero mas better ang screen size ng Samsung Galaxy A06 4G dahil 6.7 inches
compared dito na 6.67 inches. 0.3 lang. Pero syempre, specs wise, mas malaki pa rin ang display ng A06 4G. Pareho sila na HD Plus 720p resolution, very acceptable for a budget smartphone. Pero itong huge advantage ng Infinix Smart 10, 120Hz screen refresh rate compare sa Samsung Galaxy A06 4G na 60Hz refresh rate. Again, kahit na 3,000 plus, for me, ang pinaka minimum na talaga na dapat natin na dapat na refresh rate is 90 Hz screen refresh rate. So yun, when it comes sa display, for me, clear winner dito ang Infinix Smart 10. Mas maganda or mas ma-enjoy yung viewing experience dito sa device na to. Next, ito ang pinakamahalaga sa isang smartphone, operating system. So pareho sila na Android 15. Ito, out of the box is Android 14. Nabili ko to ng Android 14 pero in-update na natin siya sa Android 15. Pwede siya with One UI version 7. Ito is Android 15 with iOS 15. Pero the sad part dito sa Infinix Smart 10 is Go Edition po ito. Compared dito sa Samsung is full Android. So, sasabihin ng iba, Lods, ano ba pinagkaiba ng Go sa full Android? Syempre, from the word itself na Go Edition niya, meaning yan mga ka-J-Vlog, nakadesign niyang operating system ni Android sa mga mababagal na chipset. Pero, hindi po mabagal ang chipset ng Infinix Smart 10. Nagamit na natin yan. Siguro ma-accept ko pa na Go Edition to pag ang chipset mo is MediaTek Helio G36, G50 na meron GPU na PowerVR G8320. Pero again, yung chipset nito ay nakikita rin natin sa mga ibang brand na naka-full Android OS. I don't know bakit pa rin nila ginawang Go Edition, itong Infinix Smart 10, di natin alam. Pero when it comes sa full Android, mas better or mas advantage yan ng Samsung Galaxy A06 4G. At for me, mas better, mas trusted sa akin ang One UI. Kaya mas maganda ang user experience din ng One UI version 7. So for me, operating system din talaga ang binibili nyo pagdating sa Samsung. Very secured at napaganda nung kanilang encryption, which is yung Samsung Knox. For me, plus point tayo dito sa operating system sa Samsung Galaxy A06 4G. Next, RAM at ROM. Siyempre, pinakamahalagang bagay din pag bumibili ng smartphone ngayong 2025 is yung RAM at ROM. Pareho lang sila ng RAM. 4GB of RAM, mas affordable lang to, 3,000. Ito, nasa 3,800 to 4,000 pesos. Pero again, mga ka-J-Vlog, meron din naman kasi itong 3GB, meron din kasi itong 4GB64 na teterno dito sa A06 4G na almost same price lang sila. So, again, when it comes dito sa ating phone comparison, kung i-compare natin both 4GB64, hindi naman sila nagkakalayo ng presyo. Kaya pareho sila na, kumbaga parang tie sila when it comes sa ganyan specifications. Pero kung i-compare kasi natin ng 4GB 128 ng A06 at ng 4GB 128 ng Infinix Smart 10, malayo na. Ito kasi yung 4GB 128 na ito nasa 4,000 to 5,000 pesos. Ito isa sa 3,000 plus. May bigger picture dyan yung affordability na meron dito sa Infinix Smart 10. Kaya maraming consumers ang makakuha ng attention nitong Infinix Smart 10 compared dito sa 4GB64 na 3,000 plus ng Samsung Galaxy A06 4G. Ito na, marami nagtatanong, Lods, enough ba ang 64? Kasi gusto ko yung Samsung, gusto ko yung operating system eh. Mas better kasi yung Samsung One UI. Pero okay ba ang 64GB ngayon? Ito, yes, okay ang 64GB, depende kung ano ang ginagawa nyo sa smartphone. Kung heavy user kayo, kung naglalaro kayo, definitely 64GB is a big no-no. Pero kung casual things, calls and texts, social media, nanonood lang naman, 64GB is enough. I think makakapaglagay kayo ng game dito, 1 game, ML, mga ganyan, Honor of Kings, pwede. Ang maganda naman dito, yes, expandable ang kanyang storage via micro SD card kaya pag magtitake kayo ng mga photos, mag-store kayo ng mga files, better maglagay kayo ng micro SD card para kung talagang napupusuan nyo ang Samsung Galaxy A06 4G. Kasi to be honest, 4GB64 for its price tag na 2,800, okay yan, reasonable. Kaya nagdedepende na lang yung mga J-Vlog sa inyong preference kung ano ba ang pipiliin nyo. Pero syempre when it comes sa option, affordability, mas better ang Infinix Smart 10. Next yung chipset. For the chipset, Unisoc 7250 versus the MediaTek Helio G82. So yung GPU kasi nila to be honest, Mali G52 neto
Tapos, Mali G57 MP1 nito is pareho lang naman or hindi nagkakalayo ng performance. Kaya, again, when it comes sa performance na itong dalawang chipset na to, when it comes sa clock speed, mas better ang Samsung Galaxy A06 4G, 2.0 GHz compared dito na 1.8 GHz. Pero pareho ko na silang na game test. At napapansin ko na pareho rin naman sila nakaka-handle ng mga ML, COD, Genshin Impact, hindi masyado silang ganun kaganda performance. So, okay naman silang gamitin for modern games na mga light lang, ML, yan, Honor of Kings, COD, na Battle Royale, nakakaya rin naman itong dalawang device na to. When it comes sa snappiness, don't worry, pareho naman sila maganda sa budget segment. Next, camera. Camera nila is, pareho naman silang dalawa yung camera. Ayan, dalawa, dual camera system. Pero for me, to be honest, yung dual camera ng dalawang device ito is very useless yung mga secondary camera nila. Kaya titingin lang tayo dito sa mga main camera nila. At surprisingly, both smartphone, ito 50 megapixel. Pero real talk, hindi ko ma-feel yung pagka 50 megapixel niya. Talagang yung mga nakikita ko sa mga mid-range sa 50, 108 megapixel, yung sobrang ganda ng mga quality. Hindi ganun yung quality ng A06. Pero malinaw siya. Nandun tayo sa malinaw. Kaya parang hindi nga sila nagkakalayo ng performance sa 8 megapixel neto sa 50 megapixel neto. So, when it comes sa camera performance ng dalawang device ito, don't worry, pareho sila maganda naman mga J-Vlog. Next, speakers. So, mas panalo ang speakers ng Infinix Smart 10. Dual stereo speakers tayo dito. Compared dito sa Samsung Galaxy A06 4G na mono speaker siya. Pero maganda naman dito sa A06, malakas ang speaker niya kahit papano, kahit single speaker siya. Pero mas better ang bass quality na mapoprovide ng Infinix Smart 10. Kaya dito tayo sa Infinix Smart 10 when it comes sa sound quality. At ang pinaka-last, battery and fast charging rate. Both smartphone ay equipped ng 5,000 mAh na removable battery capacity. Pero mas better ang fast charging rate ng A06 4G dahil up to 25 watts to compared dito na 15 watts. Ang maganda naman sa Infinix Smart 10, pag bibili kayo may kasamang charger, dito wala. Depende sa promo. Kung may promo, swerte kayo na makakapag-offer siya ng 25 watt fast charging. Pero don't worry, when it comes sa charger naman, marami naman tayo pwede ma-reco na affordable power brick. Ugreen 20 watts, power adapter nasa 300 to 200 pesos. So, mura lang naman siya mga J-Vlog. Kaya kung naghanap kayo ng charger, better choose Ugreen na lang, di ba? So, ito siya. Ilalagay ko na lang din yung link nito sa description box para hindi na rin kayo mahirapan. Dito sa view products, i-click nyo na lang ito. Ugreen 20 watt power adapter. Ayan siya. So, 20 watt to. Fast charger. Kaya don't worry. Okay na okay to. Nasa view products yan. Ito na lang yung, ito yung masasuggest ko sa inyong go-to nyo na power brick when it comes sa mga smartphones nyo. Na super mura lang. Pwede rin yan sa iPhone. Clear winner when it comes to fast charging rate, ang Samsung Galaxy A06 4G. At ang pinaka-last sa design, ito, syempre yung sa design, malaking rin yan, malaking bagay yan sa mga ibang consumers natin. Lods, ano ba magandang design? Infinix Smart 10 ba or the Samsung Galaxy A06 4G? Kung ako tatanungin, definitely I'll go sa design ng Infinix Smart 10. Pero when it comes sa build quality, yung parang mas durable sa feel, I'll go for the Samsung Galaxy A06 4G dahil again, yung kanyang ergonomics parang na-adapt niya doon sa Samsung Galaxy A55. Ito yung ganito, yung merong uka dyan sa gilid, ayan, no? Diba mas better feel pag naglalaro kayo. Kaya yon, for me, tie sila. Maganda design, mas better ang form factor netong isa ng Samsung Galaxy A06 4G. So yun mga ka-J-Vlog ang ating phone comparison between dito sa dalawang smartphone na to. Kung interested kayo, again, nandito sa view products. I-click nyo na lang itong view products na to para ma-redirect kayo sa bagsak presyo at murang-murang A06 4G at Infinix Smart 10. So ang pinaka main question, ano ba ang mas maganda? Infinix Smart 10 ba or A06 4G? Ito, real talk to, parehong maganda tong dalawang smartphone na to. Pareho ko sila nagustuhan. Pero for me, when it comes to specifications, mas clear winner talaga ang Infinix Smart 10. Pero when it comes sa operating system, mas clear winner dito ang A06 4G. Kaya nagdedepende yan sa inyong preference. Pero syempre magtatanong sa akin, Lods, ikaw, papipiliin ka? Mag-A06 ka ba or Smart 10? To be honest, I'll go for the Samsung Galaxy A06 4G all the way dahil yung kanyang operating system ang habol ko. Yung Samsung One UI version 7. Napakaganda niyan. Very secured.
Napakaganda ng Samsung Knox. Tiwala ako sa Samsung Knox. Hindi ko naman sinasabi na hindi ako tiwala sa iOS, pero mas better talaga or less bloatware din ang Samsung compared dito sa Infinix. Pero the sad part for me, lalo-lalo na ako sa consumer ako, na heavy user ako. Kaya hindi ako masasatisfy sa 64GB. Kaya dito ako ngayon sa dito naman ngayon papasok ang Infinix Smart 10 na mas merong better na RAM at ROM na hindi nagkakalayo sa price ng A06 4G. So yun mga ka-J-Vlog, ako tatanungin operating system, I'll go for the Samsung Galaxy A06 4G, RAM at ROM, mas better ang Infinix Smart 10. Meron din namang option to go for the 4GB 128 pero mas expensive na siya. Hindi na siya yung 3,000 plus na kilala nyo. So yun mga ka-J-Vlog, ating phone comparison between the Infinix Smart 10 and the Samsung Galaxy A06 4G. Alin man dito sa dalawang smartphone na itong bibili nyo, paniguradong sulit na sulit ang inyong hard-earned money. Kaya kung interested kayo, nandito yung view products natin. I-click nyo na lang yung view products na yan para ma-redirect kayo sa bagsak presyo na A06 at Infinix Smart 10.